mensahe. So ngayong gabi ang ating topic, i-pray talaga natin na atin itong maintindihan. No, i-guide tayo ng Holy Spirit, no, bigyan tayo ng wisdom na maintindihan ito kasi ang topic natin is about investigative judgment or judgment. So kailangan tayo ng guidance talaga ng Panginoon ngayon na maintindihan itong topic na ito. So let us pray now para mas maintindihan natin ang salita ng Diyos. Ama naming nasa langit, aming pinagdarasal, Panginoon, ang iyong banal na espiritu at wisdom, as well as ang iyong pagmamahal na mag-study kami ng iyong salita. Aming pinagdarasal na bigyan mo kami ng understanding sa aming pag-aaral ngayong gabi sa magitan ng iyong gabay. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So ngayong gabi, ating pag-aralan ang continuation ng mensahe ng unang manlulunda. So sabi dito, kit kinunana iti napigsa sa atimik, agbuting kayo iti Diyos, kit iti Diyo, ti dayag. Agsipod, ta dimtingin ti oras ti napangukumna. Panangukumna. Kin agdadayaw kayo dayjay nangaramid iti langit kin daga ti baybay kin dagiti ubog ti danom. So pero ngayon ating pag-aralan dito sa agsipod tadimtingin ti oras ti panangukum na. So dito ating focus sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Dumating na o darating pa lang? Ha? Dumating na ba o darating pa? Sabi dito, dumating na. Dumating na. Ibig sabihin, mayroon na palang judgment na nangyayari ngayon. Kasi dumating na ang hatol, no? Paghatol ng Panginoon. Ano ito ngayon? Ang paghatol ng Panginoon. Sa ating context, ang judgment, ginagawa yan sa korte. No, sa korte, maraming mga abogado, ganyan. Pero ang judgment sa panahon ng Israel, sa mga tao ng Panginoon, ginagawa siya sa sanctuary. At sa sanctuary noon, meron tinatawag natin na courtyard, meron dong altar of sacrifice, may basin, yung tubig. Then papasok yung pari doon sa holy place. Araw-araw, no? Araw-araw siyang papasok. At mag-sacrifice siya ng karnero, example, no? Dadalhin niya yung karnero, yung dugo ng karnero, doon iwiwisik sa may veil, no? Ang dugo. Pumupunta siya araw-araw doon para yung mga kasalanan ng mga tao na mag-confess, mapatawad ng Panginoon. And once a year, ang high priest, pupunta itong high priest, pero hindi itong damit niya pag pumasok siya dito. Kailangan yung damit niya puti lahat. Ibig sabihin, representation ng righteousness ng Panginoon. So itong high priest, once a year lang pupunta siya sa most holy place. Sa loob ng most holy place, nandun ang Ark of Covenant, nakalagay ang 10 Commandments. May dalawang anghel na. So once a year lang yan, pupunta ang high priest. Tandaan natin yan. So ngayon, itong kanilang ginagawa, daily and yearly, is may application yan sa kabuuan, no? So maintindihan yan natin mamaya. Sige. So ngayon, hatulan ang ginagawa. Darating pala ang panahon, at ngayon ang panahon ng ating ginagawa ay hatulan ng Diyos. Sabi dito, sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. At alam natin, pag sinabing mabuti, mabuti din ang patunguhan. Pag masama, masama din ang patunguhan. Sige. Kailan nagsimula ang paghahatol? No, as general, no, general. Kailan ito nagsimula? Sabi dito sa Daniel, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magdakoy malilinis ang sanctuaryo. Magkagayoy malilinis ang sanctuaryo. So, di ba sa high priest,
Once a year siya pupunta sa most holy place. And in reality, mayroong high priest na papasok sa most holy place doon sa langit. Kasi yung sanctuary sa lupa, reflection yun ng sanctuary sa langit. Mayroong sanctuary din sa langit. Ibig sabihin sa langit, mayroon ding most holy place, mayroong holy place. So once in the generation sa buong mundo, once in the year no, sa buong mundo, may isang instant na papasok ang isang high priest sa most holy place, sa langit. Sa langit. So mayroong high priest na papasok sa langit. So malaman natin yan mamaya. Sige. So sa literal na number, 2,300 days, no? So kailan yan papasok ang high priest sa most holy place sa langit? Pagkatapos ng 2,300 days. Pero sa prophecy, pag sinabi natin prophecy, ang days equivalent yan ng years. Ibig sabihin, 2,300 years. Pagkatapos ng 2,300 years na pinapresay ni Daniel, ang high priest ay papasok sa most holy place. Na sige, maintindihan natin yan mamaya. So, pero sa Daniel chapter 8, hindi natin alam kailan nagsimula ang 2,300 years. Hindi natin alam kasi wala din nakasulat. Pero sa Daniel 9, mayroong prophecy na mayroong simula. Meron siyang simula ba? So basahin ko muna para maintindihan natin. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. 7 sanglinggo. Ibig sabihin, 70 weeks. 70 weeks? Na 70 weeks. Pero yung 70 weeks, kailangan nyo i-convert sa days. Bakit? Kailangan days equals to years. Sige, mamaya atin yung isosolve. Patuloy tayo. Dito nagsisimula ang kanyang prophecy. Sabi dito, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos sa panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ibig sabihin, 69 weeks. May gitira siyang isang week. May ginira siyang isang week. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Explain natin yan mamaya. No? May explanation yan. Sige, patuloy. Sige pa. Paglipas ng 62 sanlinggo, doon na siya sa 69 weeks, ang Mesiyas ay mahiwalay at mawawalan. Ang Mesiyas, mahiwalay siya, mawalan siya. At ang bayan ng pinunong darating ay wawasak sa lungsod at sa santuaryo. Wawasakin ang santuaryo sa panahon ng Israel. Ang wakas ito ay sa magitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na. No, masira pala ang Jerusalem. Kaya ang Jerusalem ngayon, wala ng Jerusalem na original. Winasak yan. Sige, patuloy tayo. Ito na. At siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo. Di ba may natira siyang isang linggo? 70 weeks man yon. 69. Iunan niyo muna ang 69 weeks kasi may gusto siyang itirang isang linggo. Importante yung isang linggo. So isang linggo, pilang araw yan? 7 days. 7 araw. Ibig sabihin 7 years. Seven Kay days, prophecy 7 man. years. So may iniwan siyang 7 years. Importante yung 7 years. At sa kalagitnaan ng sanlinggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. So sa 7 years, sa kalahati noon, sa gitna noon, puputulin niya na ang Stop. pag-aalay, meaning yung mga offering na mga karniro. Puputulin niya yon. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos na sa mangwawasak. Sige, dito tayo ngayon sa explanation. Atin na itong gibahin-bahin. So,
nagsimula ang 70 week, dito muna tayo sa 70 week. Kalimutan niyo muna yung 2,300 years. Dito muna tayo sa 70 week. Ang 70 weeks, kung i-convert mo siya sa days, ilang days? 400. 490 days. Ano nga ang days? Equivalent to 1 Is year. equal to years. So, ilan na? 490 years. So, ang base ng days, years dyan sa verse na yan. So, sabi dito, magsisimula itong 490 years sa paglabas ng utos na panumbalikin ang muling itayo ang Jerusalem. Nangyari yan sa panahon ni Artaxerxes. Di ba, sinakop ang Jerusalem, ang mga katawan sa Panginoon. Doon sila sa Babylonia. Pag magkaroon ng command, okay, balik na kayo sa Jerusalem. Itukod niyo uli ang Jerusalem. Hindi nangyari yon kay Nabucodonosor, hindi nangyari kay Cyrus, hindi nangyari kay Darius. Nangyari siya kay Xerxes sa kingdom ng Persian noon ng panahon. So, ang date noon is 457 BC. Bakit nila nalaman ang date? Kasi gi-count yan sa pag-reign ng hari. Kasi ang counting sa kanila, unang taon ng kanyang paghari, ikalawang taon ng kanyang paghari, at sa history, na-fall siya sa 457 BC. Before Christ, wala pa si Jesus Christ, no? Gi-command sila na i-rebuild ang Jerusalem. Ikalawang Jerusalem na yon, no? Kaya sinira yung una. So, dahil 69 years lang siya, ang sinabi doon, sa 69 years, galing sa pag-command, papunta sa ika-69 years, or 483 years man yan, no? 483 years. Kaya maiwan yung 7 years. Yun mahulog sa 27 AD. Kasi sa 27 AD, darating ang Mesiyas. Pagdating ng Mesiyas, Messiah means anointed one. Meaning, Mesiyas, i-anoint. Paano siya in-anoint? Sa magitan ng baptism. So, ang Mesiyas ay si Jesus Christ. No? Ibig sabihin, pag command na gawin uli ang Jerusalem, papunta no, sa Mesiyas, meaning yung i-anoint, magitan ng baptismo, is 483 years. Yon ang 27 AD siya. No, paatras kasi ang counting noon, no? 457, 456, 455, ganun ang pag-count noon, patras. Hanggang mapunta siya sa 0. 0, yun, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang napunta sa 27 AD. AD na siya, no, AD na. So, 1 week na lang naiwan. 1 week na lang naiwan. So, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 7 years. 7 years. So, galing dito, papunta sa 34 is 7 years. No, 7 years. At sabi ng prophecy, sa gitna ng 1 week, sa gitna ng 7 years, ay anong mangyari? Yung Mesiyas ay mahiwalay at mawawalan sa kaligitnaan ng sanlinggo sa kanyang patitigilin ang handog at ang alay. Meaning, 31 AD, yun ang gitna kasi. No, 31 AD, gilang sa si Jesus Christ. Siya Mesiyas, nawala siya, meaning pinatay siya doon sa cross. Pinatay siya sa cross. At dahil namatay na si Jesus Christ at siya ng final na offering, yung mga offering sa panahon ng Israel, titigilan na. Dahil yung sanctuary sa panahon ni Jesus Christ, nagisi yung veil na nag-divide sa holy place at most holy place. Nagisi. Ibig sabihin, hindi na banal ang sanctuary sa lupa sa panahon ni Jesus Christ. At ang karnero ng panahon na yon ay, imbis na ihalad, naglumpat siya ba? Nilokso siya. Hindi siya nalang napatay. Bakit? Kasi si Jesus ang namatay doon sa cross. Naintindihan niyo? No, I hope na naintindihan natin. So, yun ang nangyari sa 70-week prophecy. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa dumating si Jesus Christ. Alam na ng Panginoon kailan siya mabautismuhan, kailan siya malangsang, no? At kailan din ibigay ang taon sa mga Israel. Yung 70 years na binigay ng Panginoon para yon sa Israel.
sa chance nila ba, as bilang mga tao ng Panginoon, binigyan sila ng chance ng Panginoon na tanggapin ang Mesiyas for 70 years. Or 490 years, I mean, no, 70 week prophecy. And sa panahon ng 34 AD, doon man ang ending niya. Anong nangyari doon? Binato nila si Stephen. Yun ang last na appeal ng Panginoon sa mga Israel noon. Sa pagitan ni Stephen. Alam niyo anong wali ni Stephen? Galing kang Abraham, papunta kay Jesus. Giwali ni Stephen. Gisumarize niya yung Bible para sa Israel. Na malaman ng mga Israel na si Jesus Christ ang Mesiyas na kanilang hinihintay. But they rejected Jesus. Gilangsang pa nila doon sa cross. And until now, they don't believe Jesus is the Messiah. No, hanggang ngayon yung mga Israel, hindi sila niniwala na si Jesus ang Messiah. No, ni-reject nila mga kapatid. And then, ang last appeal ni Stephen, anong ginawa kay Stephen? Binato. Sabi noon mga kapatid, habang siya nagwawali, napago ang kanyang mukha na para siyang angel, tignan. At bigla siya nagsabi, nakita ko ang anak ng tao, Jesus Christ, nakaupo sa tabi ng Ama. Nagalit yung mga Israel. No, blasphemy ang sabi nila. Anong ginawa nila kay Stephen? Ikuha nila Stephen, nilagay sa labas, binato nila si Stephen hanggang mamatay. Anong sabi ni Stephen? Habang siya binabato, Panginoon, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. The last appeal, mga kapatid, no, i-reject talaga ng mga Israel. Anong ginawa ng Panginoon? Isa sa mga nakakita noon na si Pablo nakatayo, then Saul. binabantayan niya yung mga damit ng mga nagbabato, o si Saul o Pablo. Masaya siyang tumitingin paano pinapatay si Stephen. Kung hindi alam ni Saul, tatawagin siya ng Panginoon. After noon, mga kapatid, kumuha ng permit si Pablo na i-persecute ang mga Christian. Pero papunta pa lang siya, sa daanan pa lang siya ng Damasco, nakita niya si Jesus, pinagi sa silaw, no? Grabe na silaw. At tinawag siya ng Panginoon. Anong nangyari? Nag-preach na siya sa mga hintil, mga Gentile, mga hindi Israel. No, noon pinigilan pa ni Jesus, wag muna kayong pumunta sa mga hintil. Dito muna kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Maria. No? Hanggang munta na sa Kwan. So, binigay na mensahe sa mga hintil, sa mga hindi Udyo. Kasi yung mga Udyo, ni-reject na nila si Jesus Christ. Pero binigyan pa rin sila ng chance sa Panginoon, pinagi sa individual, no? Kaya may mga apostoles na nagwali. Hanggang dumating sa 70 AD, ano nangyari sa 70 AD sa history? No, alam to ng mga istorya ng mga Israel. Sinulong ng mga Romano ang Jerusalem. Sinunog nila ang Jerusalem. At pinatay mga tao doon sa Jerusalem. Ang mga Christian, nakatakas sila. No, kay may sign man na binigay si Jesus. So yun ang nangyari sa history. Kasi ang Bible, may prophecy siya na makonect sa history natin. Sige. So again, bakit natin tinalakay ang 70 week or 490 years? Kasi ang 2,300 years, wala siyang simula. Ang mayroon lang simula ang 490 years, 70 week prophecy. Ang maganda lang doon, ang simula ng 490 days or years, same pala ng simula sa 2,300 years. Dahil yung 490 years, tinawag yun ni Daniel na cut off or determined cut off. Tinanggal siya ba? Kinuha siya. Saan siya kinuha? Dito siya kinuha sa 2,300 years. So, ibig sabihin, 2,300 years, bawasan na natin ng 490 years. Kasi na-fulfill na yun eh. Bawasan na natin. No? Mayroon ng 490 years na nagamit. Then, natapos siya sa 34 AD. So, pag binawasan mo ito, 2,300 years, 490 years, ang maiwan na lang is 1,810 years. Doon na tayo maghanap. Pero saan yan magsimula? Dito ka magsimula sa 34 AD. Idagdag mo lang doon ba? Para makumpleto ang 2,300 years. So idagdag mo ito dito sa 34 AD. Anong lalabas? 1,844. 44. Pagtawag niyan sa year, anong tawag niyan sa year? 44. 44. Ibig sabihin mga kapatid, galing sa 457 BC, yung pinakasimula talaga, papunta sa 1844, mo equivalent yan o 2,000
300 years. Ibig sabihin, sa prophecy, meron palang taon din, no? May binigay siyang taon. Ang wala lang taon, wala lang date, ang pagbalik ni Jesus. No, pagbalik ni Jesus. Pero ang pagpunta ni Jesus sa most holy place, binigyan ng taon, 1844. So ito na to, no? No, ganun din yun, no? Binalik na natin. I-cleanse yung sanctuary. So ngayon, anong nangyari sa mundo sa panahon ng 1844? Ano ang event nangyari dito sa 1844? Bakit importante yung 1844? Ang event na nangyari mga kapatid is makita sa Apocalypse 10:10. Ito ang nangyari. Kinuha ko ang maliit na aklat at sa kamay ng anghel at aking kinain ang aklat. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. Ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ano ibig sabihin yan? May angel na lumapit kay John at sinabi, may boses na nagsabi, kunin mo yung aklat na hinawakan ng anghel na nakabukas, kainin mo. Pag kinain mo yan, matamis yan sa iyong bunganga, pero mapait sa iyong tiyan. Kinuha ni John, kinain niya yung scroll, matamis sa kanyang bunganga, mapait sa kanyang tiyan. Anong ibig sabihin yan? Yung prophecy na 2,300 years is matamis siya sa mga tao, pero magiging mapait siya. Bakit? Sa panahon ni William Miller, mga kapatid, no, yung malapit ng 1844, wala pa naabot ng 1844, nabasa niya itong Daniel 8, yung 2,300 years, nabasa niya yon. So, gisold niya ang prophecy. At sinabi doon sa prophecy, within 2,300 years, days man yun, equivalent to years, cleansing of sanctuary, linisin ang sanctuary. At pagkaintindi ni William Miller, ay lilinisin ng Panginoon ang sanctuary, itong mundo. Ibig sabihin, susunugin ang mundo. Pag matapos ng 2,300 years, at mapupul siya sa 1844. So, ang calculation niya tama, pero ang pagkaintindi ni William Miller, susunugin ang mundo. Yun, akala niya ang sanctuary itong mundo. Sunugin ba? Mag-second coming, sunugin. Yun gano'n, no? Ang kanyang pagkaintindi. So, matamis mga kapatid dahil maraming naniwala na sumunod sa kanya. Iba't ibang reliyon ng mga Christian sumunod sa kanya. Maganda yung mensahe mo. Matamis yan dahil pabalik na pala si Jesus sa 1844. Kasi yun ang fulfillment ng 2,300 years. So masaya sila mga kapatid. At nilagyan nila ng date, October 22, 1844. No? Kasi yun ang date, no, na ma-fall siya sa 2,300 years. So excited ang mga tao, no, dahil babalik na si Jesus Christ, October 22, 1844. Napakatamis mga kapatid. Pero dumating ang 1844, October 22, nagabi na, nag-midnight na, umaga na lang, may Jesus na bumalik? Wala. Wala. Kasi nandito pa tayo ngayon, no? Na dumaan ng 1844. Walang Jesus na bumalik. Ang matamis na mensahe mga kapatid na kanila napakinggan na babalik si Jesus, naging mapait. Matamis sa bunganga, pero naging mapait. Nagkaroon ng disappointment mga kapatid. First time ba na nagka-disappointment sa Bible? At sa reality? Hindi first time yan mga kapatid. Kahit nga mga disciples sa panahon ni Jesus, naka-experience din sila ng great disappointment. Bakit? Ang Jesus na kanilang pinaniniwalaan, sinusunod, na mag-rebuild ulit ng kingdom dito sa mundo. Anong nangyari? Nilangsang doon sa cross. And they experience great disappointment. Bakit? Hindi nila naintindihan ang